Mapagpalang araw po, ano? Dito po tayo ngayon sa Barangay 96. Barangay 96, Sonid, District 1, Tondo, Manila. Ang layunin po natin ay upang magbahagi ng magandang balita. Walang iba po kundi ang salita ng Diyos. Yan po ang tinatawag nilang magandang balita kasi sa araw-araw, sari-saring balita po ang ating naririnig. Pag nanood ka ng TV, nakinig ka ng radyo, nagbasa ka ng newspaper, may magandang balita, may masamang balita. Pero ngayong umagang ito, ang dala natin, magandang balita. Ang walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yan ang pinakamagandang balita na pwede nating marinig, pwede nating mabasa, pwede nating makita. Ito po. Kaya tayo ngayon ay magbabasa ng Biblia at meron tayong hawak na Biblia. Ito po, ang poeme ng Biblia ng mga pastor. Alam niyo po sa buhay nating ito, merong mga nagsasabi na ang kanilang daw pananampalataya ay nakasalig sa Biblia. Pag sinabi mo ang pananampalataya mo ay nakasalig sa Biblia, siguraduhin mo yung nakasulat lahat sa Biblia, pinaniniwalaan mo. Kasi yun ang paniwala mo eh. Meron kong nabasa nung araw, isang magazine ng Pasugo, yun ang nabasa ko. Ang sabi ng sumulat, yung kanilang sumusulat sa kanilang pasugo, ang kanila daw pananampalataya ay nakasulat sa Biblia. Maganda yan. Kasi doon makikita na totoo ang iyong pananampalataya kasi kukunin mo sa Biblia. Pero nakalimutan nila yata na kumpleto ang aral ng Biblia. Ang problema, hindi lahat ng aral ng Biblia pinaniniwalaan nila. Yun ang mahirap eh. Yun po yung mga, kunwari, meron silang hawak ng magazine. Kaya ang ginagawa po ng mga grupong yon, minsan po nakasabay ko yung mga nila, ay imbis na magbasa po sila ng Biblia, ang ginagawa po nila, binabasa yung magazine. Siyempre, kung sino po yung nagsulat ng magazine, yung kaisipan ng sumulat na yun, yun ang kanyang i-apply sa kanyang magazine na isusulat. Ano po? Yan. Sabi ko, imbis na magbasa ng Biblia, ang binabasa nila magazine. So, yun palang kanilang paniwala. Ano? Yung magazine, hindi pala yung Biblia. Kaya makikita ninyo yung pagsisinungaling. Sige, bago tayo papalahot sa Biblia, tayo muna ay dudulog sa Diyos upang tingin natin ang tulong niya, siya pumatnubay sa atin kasi salita niya yan eh. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong salita sa Biblia, ang Amen, upang aming lubos na maunawaan ang iyong turo at aral dito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sinasabi ng writer ng kanilang magazine na Pasugo, ang pananampalataya daw nila ay nasa Biblia. Okay, kukuha tayo ng mga talata. Ito, gusto nila ito. Para lang pa sa inyong kapatiran, ano? Kabatiran. Dito po sa 1:17, 1:2 hanggang 3, basahin po natin. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating ng oras. Walatin mo ang iyong anak upang walatin kaniya. 2. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat na ibinigay mo sa kanya. 3. Ito yung paborito nila yung talatang 3. At ito ang buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, issue po rito.
ang makilala kanila na isang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. So, ang sabi rito, para makamit mo ang buhay na walang hanggan ay dalawa ang kikilalanin mo sa paksang ito. Yung una, ang sabi niya, ang makilala kanila na isang tunay na Diyos. So, one. O yung pangalawa, at si Jesus na iyong sinugo. Dalawa. Ang kikilalanin mo pala, dalawa. Ang Diyos at ang anak. So, kung nakasulat dito sa Diyos ay, anong nakalagay? Isang tunay na Diyos. Yan ang karakter ng Diyos. Ngayon, punta tayo sa anak. Siyempre, sabi niya, dalawa yun eh. Makilala mo ang Diyos at makilala mo yung anak. Para makuha mo yung buhay na walang hanggan. Kasi pag nagkamali ka, hindi mo makakamit yung buhay na walang hanggan. Kasi yun ang pinaka-main object dun eh. Paano ka makakarating sa langit? Of course, kailangan makilala mo yung tagalangit. Sino yun? Ang Diyos. At sino pa? Si Jesus. Parehong tagalangit yan. Meron tayong babasahin dito. Itong babasahin natin ito yung ayaw naman nila. Kaya sinasabi ko, makikita mo yung pagsisinungaling nila eh. Ang sabi po rito ay ito. Sa chapter, unang 1, chapter 5, verse 20. Ito na po, babasahin ko. At nalalamang natin na parito ang anak ng Diyos, yes po yun. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Period. Tuloy natin. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kita nyo? Ang anak po, ang Yesus, ay tunay na Diyos ayon po sa kasulatan. Ang ama naman ay iisang tunay na Diyos. So, dalawa sila. Tunay ba silang Diyos? Opo. Kanya lang yung tatay, nag-iisa. Sabi talagang isa lang naman po yun eh. Hindi naman pwede tawagin ni si Jesus, tatay din. Hindi masisira ng Biblia. Yan dalawa pong yan, ang God the Father and the Son is Father and Son. Ngayon, ayon naman sa kanilang isang pasugo pa, na isang manunulat, si Chopilo Ramos. Si Jesus ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos, ang sabi sa kanyang pasugo. Isipin niyo po yan ha. Pero, ako sabi ko nga, salamat merong writer ng pasugo na nakakahunawa ng Biblia. Kasi sabi niya, si Jesus, tunay na Diyos kasi anak ng tunay na Diyos yan. Pero ang kanilang doktrina, ang isang Diyos na tunay, isa lang. Tama, isa lang. Pero si Jesus hindi tunay na Diyos. Doon po sila nagkakamali. Ngayon, kung pagbabatayan natin yung isang writer ng pasugo, kaya sabi ko nga, pasugo versus pasugo. Pag pinagkukumpara ko yun. Kaya, alam nyo, sa bagay, hindi na po natin sila masisisi. Kung yun po ang natanim sa kanila ng kaisipan, ng kanilang mga founder, ng kanilang founder. Ang Biblia po nagtuturo ng tamang turo. Kaya si Jesus po, tunay na Diyos kasi anak siya ng tunay na Diyos. Na iisang tunay na Diyos, ang Father. Oh. Kaya nga si Jesus, taga-langit. Ngayon, ang sinasabi nila, si Jesus daw ay tao. Nilalabas si Jesus taga-lupa. Kasi ang lupa, binigay ng Diyos sa mga tao. Tignan po natin
Nang nilikha po ang tao ay ganito ang nakalagay. Sa Genesis, ang sabi rito ay ganito. Chapter 1 verse 26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao sa ayos sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa ipapawid at sa lahat ng hayop na maamo o mahilap, malaki man o maliit. O, nasaan po yung mga hayop? Di ba dito sila sa lupa? Kaya nilikha niyang tao na si Adan at Eva, dito po sa lupa sila nilagay upang sila mangangasiwa sa mga, anong sabi rito? Silang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging mahamo man o mahilap, malaki o maliit. Yan ang papel ng tao, si Adan at Eva. Pero si Jesus kailanman wala pong ganyang di sana sinabi dyan, si Jesus mangangalaga ng hayop. Hindi. Ang tinutukoy po dyan ay si Adan at Eva sa 27. Nilalangan niya ang tao sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at babae o dalawang nilalang niya. Ang mahirap po sa kanila, pinipilit nila na yung anak si Jesus ay nilalang ng Diyos. Kasi sa kanila, ang stand ng kanilang doktrina ay tao si Jesus. Kaya sabi ko, natatawa ko doon sa magazine. Ang batayan ng aming pananampalataya ay yan nakasulat sa Biblia. Yung 1:17-3, yun ang gusto nila. Pero yung unang 1:5-20, yun po ang hindi nila gusto. Pero pareho nakasulat yun. Di lalabas, sinungaling ngayon yung isang writer ng magazine Pasugo. Kasi nakasulat, ang sabi niya, yung nakasulat sa Biblia, batayan nila o ang Biblia batayan ng kanilang pananampalataya. Dapat kung ano yung nakasulat sa Biblia, tanggapin. Kanya lang, dahil hindi po nalista na si Jesus ay Diyos, ang stand nila, si Jesus daw ay tao. At bumabasa sila ng talata, ay yung dalawang talatang ginagamit Yung sinulat ni Jesus, ay yung sinabi ni Jesus at yung sinabi ni Pablo. Wala naman po problema ron tanggap naman natin sila. Pero bakit ayaw nilang tanggapin yung ibang nakasulat sa Biblia? Kumbaga, sila ay selective, namimili lang ng mga talata na gusto nila. Sometimes gumagamit pa po sila ng Biblia, ng ibang Biblia. Halimbawa, yung Lamsa Translation at saka yung Moffat Translation. Yan ang ginagamit nila. Ang problema, si Lamsa at saka si Moffat ay naniniwala na si Jesus ay Diyos ayon sa Roma chapter 9 verse 5, ayon sa libro ng Lamsa at Moffat. Pero gusto nila ginagamit yun. Ang problema po, alam nyo, ayon sa pagtuturo ng kanilang leader. Naka-video pa yun na napapakinggan pa sa social media yung video. Sabi nila, labas sa iglesia, walang kaligtasan. Labas ng iglesia, walang kaligtasan, sabi nila. Yung problema po, si Lamsa at saka si Moffat, hindi po nila membro. Isipin nyo yung mga ginawang Biblia ng dalawang ito, gustong-gusto nilang gamitin sa kanilang mga pagkikipagdebate. Pero, yung dalawang karakter na yan, si George Lamsa at saka si Moffat, ay hindi nila kasama sa kanilang simbahan. Kasi sa kanila, ang stand nila, labas ng iglesia, sabi ng pangalawa nilang puno, pero patay na rin yun Yung ngayon, yung apo na yung nangangasiwa. Ang sabi ng pangalawang namumuno sa kanila, nung buhay pa, labas ng iglesia, walang kaligtasan.
napapakinggan po yan sa video, kalat yun sa social media. E di lalabas, si Moffat at saka si Lamsa, walang ligtas. Impyerno, sabi nila eh. Labas ng iglesia, walang kaligtasan, impyerno sila. E di lalabas, itong dalawang nagsulat ng Biblia, Moffat Translation at saka Lamsa Translation, sila po'y kapapatay na. Kung lalabas kayo, yung dalawa na yan, yung foreigner na yan, kung nasa impyerno na sila, pero bakit yung kanilang sinulat, ang kanilang pinananaligan, ang kanilang ginagamit pag nagipagdebate sila. Oh, di po ba? Mag-isip kayo. Naalala ko pa nung araw na meron din ako nabasa kaya yung magazine nila nagpapahamak Pinapahamak sila ng kanilang mga writer. Ayon sa isang magazine pa rin ng Pasugo. Ang sabi nila, nang mangaral yung kanilang ikalawang pundador, na hindi pa namamatay, sa Davao nangaral. Ang sinasabi niya po ay ganito, yung mga paring ministrong protestante at mga pari, sila ay alagad ni Satanas, sabi nila, ayon sa kasulatan. Binabatay nila sa kasulatan. Yung daw pare at saka yung protestante, kay Satanas sila. Pero bakit po ginagamit nila yung sulat ng mga protestante? Oh, kita nyo? At saka yung sulat ng isang pare na si Juan Trinidad. Yun sa Juan Trinidad naman po, yung nakasulat yung 111. Oh, yun naman pong sulat ng protestante ay yung banal na halik sa Roma 16:16. Hindi po nila kayang ipaliwanag yan. Ang ginawa nila, nangopya sila. Kinopya nila yung sulat ng isang pare na si Juan Trinidad. At kinopya nila yung sulat ng isang protestante. Pag Roman 16:16 naman po ang kanilang babatayan. Oh, paano yan? Kung yung mga ministrong protestante, yung mga pari ang sinasabi ng nangaral sa Davao, yan ay alagad ni Satanas ayon sa kasulatan. E paano ngayon yan? Kung yung protestante at pari ay alagad ni Satanas, bakit mo ginagamit yung sulat ng pare, yung sulat ng protestante? Kapag sasagutin nyo yung tanong ng mga tao tungkol sa 1:11 at saka sa Roma 16:16. Kasi wala kayong sariling paliwanag Wala kayong sariling aral. Kaya ginagawa ninyo, nangangawi kayo ng aral ng ibang simbahan. Ang masakit, binabanatan ninyo yung mga simbahan na yan. O anong banat? Kay Satanas daw sila. Kasi nga, ang katwiran nila, labas ng iglesia, walang kaligtasan. Papunta daw yan kay impyerno. Isipin nyo, talagang ang kanilang ginawa, parang sila na lang ang maliligtas. Pero ang mali naman dito sa kanila, hindi nila pinaniniwalaan si Jesus. Kaya tinatawag ko po silang Antikristo. Minsan may nagsabi sa akin bakit mo naman sinasabing Antikristo ang ganitong simbahan? Ba't hindi ko sasabing Antikristo yan? Nilalabanan nila si Kristo Oh, minsan merong sa Facebook, naglatag siyang isang talata lang para patunayan yung kanilang stand. Nilatagan ko siya 2 talata ayon sa Biblia. Oh, alin kayang matimbang? Yung 2 talata na binigay ko o yung isang talata na kanilang pinaninindigan? 2 is better than 1. Maging sa hukuman po, kung ang saksi mo isa lang at ang kalaban mo 2, mas mananaig po yung 2.
Ganyan po ang labanan sa korte. O, hindi na siya kumibo. Eh bakit? Kailangan tibagin niya yung dalawang ginamit ko. Eh kaso paano niya titibagin yung dalawang talatang ginamit ko? Eh ayon sa Biblia yun, nakasulat eh. Ah, mahihirapan po sila na tibagin yung sulat ng Biblia. Manapa ang sabi ko, ang payo ko, dapat paniwalaan na lang natin yung nakasulat sa Biblia patungkol sa Diyos at patungkol sa anak si Jesus. Ang mahirap, gumagawa sila ng sarili lang aral. Kaya sabi ko, mas maganda kung magpagawa kayo ng sarili ninyong Biblia, gayahin niyo yung saksi ni Yoba. Ang ginawa na saksi ni Yoba, nagpagawa siya ng maraming Biblia nila. Kaya yung kanilang organisasyon, yung simbahan nila, wala silang ginagamit na Biblia, kundi yung ginawa din nila. At least, sarili nilang gawain, magbulaan man sila, sarili nila yon, hindi sila gumagamit ng ibang Biblia. Pero nung araw, meron ako nakakwentong saksi, sabi ko, naniniwala ba kayo sa lahat ng Biblia? Ako. Kasi gusto silang matanda na eh. Parehong matanda at dalawang babae. Para lang ma-approve sa kanila. Ang sagot ng dalawa saksi, oo, naniniwala kami. O naniniwala para kayo eh. Meron kong binasa sa Biblia. O paano ito? Tinatanggap niyo pa yung nakasulat sa Biblia. Ito, binasa ko sa harap nila. Alam niyo, ano sagot nila? Ay, hindi ganyan yan. Ay, ano gusto mong palabasin? Eh di, sige nga, sirain mo sulat ng Biblia. Nangangatwiran pa siya. Pero yung katwiran niya, katwiran lang niyang tao. Hindi ka ako, nakasulat na nga sa Biblia, kaya nga binasa ko eh. Kaya tinanong ko kayo kung naniniwala kayo sa ibang Biblia. Sagot nyo, oo. Eh pero ngayon, nagbasa ako ng ibang Biblia. Kung mo hindi nyo Biblia, yun yung paliwalaan. Kaya nagkakagulo po sa mga reliyon dahil po sa ganyang paniwala. Kaya sabi ko doon sa isa, mas maganda magpagawa na lang kayo ng sarili nyong Biblia. Kasi yung mga Biblia, ayaw nyo naman paniwalaan. Pero ang kinakatwiran nyo, ay isa lang. Ang aming batayan ng aming pananampalataya ay ang Biblia. Sinabi ng Biblia, ang Diyos isang tunay na Diyos. Sinabi ng Biblia, tunay na Diyos si Jesus. Pero ba tayo nyo paniwalaan? Pareho po silang tunay. Kung ama ay tunay, ang anak ay tunay. Bakit? Sa Biblia po, dalawa lang eh. Father and Son. Oh. Parang ganito lang sa lupa. Tunay ka bang tao? Di natural yung magulang mo, nanay mo, tatay mo, pareho tunay na tao. Kaya nung magkaroon ng bunga, tunay kang tao. O, di po ba? Kailangan po maano tayo. Kaya sabi ng Biblia, para makamit mo yung buhay na walang hanggan, ang sabi sa 1, ulitin natin, pangulya, ulitin lang natin. O, tingnan natin, ano po ba napakaganda. Sino bang taong ayaw magkamit ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos doon sa langit? Palagay ko, kahit lasing, baka hindi rin pipiliin pa rin yung buhay na walang hanggan eh. O, hindi po ba kahit lasing? O, tanungin mo lasing ko, anong gusto mo? Langit, impyerno? Wala naman sasagot impyerno eh. Meron pala, si Duterte pala. O ano sabi niya sa kanyang mga, nung araw? Video. Huwag kayong matakot kay Satanas, sabi niya. Mga tagasunod ko, papalitan ko na si Satanas sa impyerno. Naloko na. Kaya minura niya ang Diyos eh. Yung pala, nag-aangad siya, palitan si Satanas. Isipin niyo. Who is stupid God, the creator at even of... Grabe, di ba? May gawa ng sanlibutan, sabi niya, stupid God. Yung pala, gusto niya palang palitan si Satanas. Kaya sabi niya sa kanyang mga taga, huwag kayong matakot. Pagdating ko sa impyerno, papalitan ko na lang si Satanas. Natawa ko din. May mga video yan, kaya baka nung araw eh. Ito yung babasahin ko.
Kaya pag yung mga liporsi ng mga Dutertes, pinopost ko yan. Sabi ko, magsama-sama kayo sa impyerno. May katibayan naman eh. Mismo sinabi ni Duterte yan eh. At sinabi rin ng kanyang anak. Sa impyerno akong presidente, sabi na Sara, hindi magsama-sama kayo dyan. Sa impyerno. Kita nyo? Yan kayabangan kasi. Walang bunga, mabuti po yan. Ito, panguli. 1:17:3. At ito ang buhay na walang hanggan. Yan, buhay na walang hanggan ha. Ang makilala kanila na isang tunay na Diyos at tinutukoy the God the Father. At si Yesu Cristo na yung isinugo. Dalawa yung kikilalanin mo, tumit. Buhay na walang hanggan. Pero ang problema, pagdating sa anak, hindi nila kinikilala. Sino kayo nang pupunta ng impyerno? Kasi hindi mo makakamit ang buhay na walang hanggan. Pero buhay na walang hanggan din ang impyerno. Yung sigurong ibig nila sabihin. Kaya lagi ko sinasabi, ang langit buhay na walang hanggan. Ang impyerno buhay na walang hanggan din. Kanya lang magkaiba lang. Langit at impyerno, kaligayahan at pagdurusan. Yan po ang description ng Biblia. Salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin ng aral, lalo na ang aral ng iyong anak na si Jesus. Salamat po sapagkat isinugo mong iyong anak at nagbigay ng unawa. At biyaya ng Diyos, isa po kami sa mga napaunawahan ng tamang aral. Kaya po namin sinishare ito para kung makabasa man nila, makarinig man sila, at least meron silang magiging saligan. Pwede naman nyo ako sundin sa Biblia, sa inyong panonood. Kung meron kayong mga Bible, sundin nyo po ako. Hindi po tayo namimiling Bible. Hindi ako maselan sa Biblia. Kanya lang sila maselan. Hindi ko alam bakit sila maselan. O umiilag lang sila sa iba. Ito po, inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa Barangay 96, Sony, District 1, Tondo, Manila, sa tahanan po ni Ate Nene. God bless us all po. Bye-bye!